Lolo, bakit po nakatakip yung mga images sa retablo ng simbahan kanina? Oo nga po, Lolo. May kasalanan po ba si Jesus? Kayo talagang mga apo ko. Sige, ipapaliwanag ni Lolo para mas malinaw sa inyo. Bakit nakatakip ang mga imahen tuwing Semana Santa? Alamin dito sa The Taglish Explainer. Ang topic na ito ay mula kay Albench Cacho. Salamat sa suggestion mo. At sa mga estudyante ko sa Angono, Rizal. Salamat sa pag-attend sa klase ko. Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Professor Ipaliwanag ng University of Life. At ngayong araw, sasagutin natin ang misteryong nagpapaisip sa maraming bata at matatanda tuwing Semana Santa. Bakit nga ba tinatakpan ng lilang tela o purple cloth ang mga imahen sa simbahan? Aking mga minamahal na estudyante, hindi ito simpleng trip lang o gusto lang ng simbahan. May malalim itong pinagmulan na aabot pa sa Europa noong medieval times. Noon pa man, ang simbahang Katolika ay may tradisyon ng pag-obserba ng panahon ng Kwaresma, ang 40 days bago ang Pasko ng pagkabuhay. Sa mga huling linggo ng Kwaresma, lalo na sa tinatawag na Passiontide o ang huling bahagi bago ang Semana Santa, may kaugalian na takpan ang mga krus, rebulto at mga imahe sa loob ng simbahan. Sa Latin pa nga, tinatawag itong velatio na ang ibig sabihin ay veiling o pagtatakip. Bakit ginagawa ito? Noong unang panahon, gusto ng simbahan na ituon ang atensyon ng mga mananampalataya, hindi sa visual na dekorasyon, kundi sa pagmumuni-muni sa paghihirap ni Jesus. Ibig sabihin, less distraction, more reflection. May isa pang interesting na practice noon sa Germany at ibang bahagi ng Europe. Gumagamit sila ng tinatawag na Hungertuch o Lenten veil, isang malaking tela na halos tinatakpan ang buong altar. Imagine mo, papasok ka sa simbahan tapos parang may kurtina na nakaharang. Hindi ka basta-basta makakakita ng altar hanggat hindi pa dumarating ang tamang panahon. Ngayon, paano ito napunta sa Pilipinas? Siyempre, dala ng mga Kastila noong panahon ng kolonyalismo. Since ang Pilipinas ay naging predominantly Catholic dahil sa Spain, maraming tradisyon ng simbahan, kasama na ang pagtatakip ng imahe, ang naipasa sa atin. At dahil likas na malikhain ng mga Pilipino, na-adapt natin ito sa sariling kultura, kaya mas naging visually striking ang mga simbahan natin tuwing Semana Santa. Ngayon, dumako naman tayo sa tanong, bakit lila o purple ang tela? Hindi ito random choice. Ang kulay na lila sa simbahan ay simbolo ng penitensya, pagluluksa at paghahanda. Ibig sabihin, hindi pa selebrasyon. Ito ay panahon ng seryosong pagninilay. Kaya kung mapapansin ninyo, pati ang suot ng pari sa misa ay kulay lila rin tuwing Kwaresma. Kapag tinakpan ng mga imahe, parang sinasabi sa atin, sandali lang, huwag muna tayong tumingin sa kaluwalhatian. Balikan muna natin ang sakripisyo. Isa pang mahalagang aspeto, heightened anticipation. Sa madaling salita, pinapataas ang excitement at emotional impact. Kasi kapag dumating na ang Good Friday at lalo na ang Easter Vigil, unti-unting inaalis ang mga takip. At doon, parang may dramatic reveal. Babalik ang liwanag, ang saya at ang pag-asa. Sa ibang lugar, may specific timing pa ang pagtanggal ng tela. Minsan sa kalagitnaan ng misa, kasabay ng pagbabasa ng ebanghelyo. At sa moment na yon, ramdam na ramdam ng mga tao ang significance
ng muling pagkakita sa mga imahe. Pero hindi lang ito visual drama. May theological meaning din ito. Ang pagtatakip ay sumisimbolo sa pagkakubli ng pagka-Diyos ni Jesus sa panahon ng kanyang paghihirap. Ibig sabihin, bagamat siya ay Diyos, pinili niyang maranasan ng sakit, pagdurusa at kamatayan bilang tao. At syempre, bilang mga Pilipino, may dagdag pa tayong sariling interpretation. Para sa iba, ito ay panahon ng pagpapakumbaba. Parang sinasabi natin na hindi muna tayo magpapakita ng bonggang dekorasyon, kundi magpo-focus sa spiritual cleansing. Kaya nga uso ang bisita iglesia, penitensya, at iba pang gawaing nagpapakita ng debosyon. Ngayon mga apo at sa lahat ng aking mga estudyante, tanungin natin ang sarili natin. Sa panahon ng social media, notifications at walang katapusang scrolling, kaya pa ba nating takpan ang distractions sa buhay natin? Ang tradisyong ito ay parang gentle reminder na okay lang huminto. Hindi kailangan laging busy. Hindi kailangang laging may ganap. May mga panahon na ang pinaka-productive na ginagawa mo ay ang pagmumuni-muni. Kung tutuusin, hindi natin kailangang magtago ng imahe para maunawaan ito. Pero sa pamamagitan ng simpleng telang lila, nagiging konkretong paalala ang isang napakalalim na aral. Sa kabuuan, ang pagtatakip ng lilang tela sa mga imahen tuwing Semana Santa ay isang sinaunang tradisyon ng simbahang Katolika na nagsimula pa sa Europa at dinala sa Pilipinas noong panahon ng Kastila. Ito ay sumisimbolo sa penitensya, pagluluksa at paghahanda para sa muling pagkabuhay ni Jesus. Hindi lamang ito dekorasyon o simpleng kaugalian. Isa itong paanyaya sa bawat isa sa atin na magmuni-muni, bawasan ng distractions at alalahanin ang kahalagahan ng sakripisyo at pananampalataya. Kaya sa susunod na makakita kayo ng mga imaheng natatakpan ng lilang tela, huwag ninyong isipin na naka-time out sila. Isipin ninyo na binibigyan tayo ng pagkakataon na mas makita ang mga bagay na hindi nakikita ng mata, kundi nararamdaman ng puso. At tandaan ninyo, minsan ang pagtatakip ang siyang nagbubukas ng mas malalim na pag-unawa. Subscribe na para sa Daily Dose of All Things Pinoy videos. Ako si Prof. Ipaliwanag and this is the Taglish Explainer Channel.